So yun, okay, KGX at nagawa na yung camera natin. Okay, check lang muna natin yung entry natin so far. So makikita nyo rin yan sa Facebook natin. Sa Facebook kasi natin, dito talaga tayo nag-upload, no? Nag-update every day kung saan ako pumapasok. Parang ito, no? Yung BTC natin, ito yung trade natin. Okay. Pangalawang trade natin to, mga kapatid. entry. So, kanina BTC So, nakita na ng 20. After niya, nag-take profit Ethereum tayo. mababa lang. Still sa short term. So, yung ating so yun lang, saludo. So far, So, ayan, no? dito again, So, kay 40% kay Ethereum sabi ko nga, and talagang, 28% kay kanina ko pa BTC. hinihintay talaga yung drop. So, Pero, 2.6 yan. ganda na And to. sa Ethereum kasi mababa Ganda lang yung profit trade na to. natin dito. Ethereum, 13 USD lang 13 tayo. USDT. Naka Maganda to. 158 Okay. tayo margin So, kay stop BTC. trade na So tayo far, today. Bukas nag-take ulit. profit na Saludo. tayo dito. No? Sa Okay. ngayon, and then naghahanap ako ng Second panibagong entry. So far, ang entry na tinitingnan ko si 115,500. So para ito, tong trade natin na to, yun nandito ngayon sa Facebook. Ayan yan. Kasi syempre, tulad ng sinabi ko, 20% profit is enough sa akin pagdating kay BTC, lalo na pag mataas yung margin. So gusto ko lang makita kung tutuloy to, no, hanggang dito sa 110. Kasi ang lakas ng kutob ko na possible eh. Possible talagang pumunta pa yan ng 110. Kaya kapag umangat to, tong BTC ng 115 ulit, mag-entry ulit ako ng short position so far. Yan yung nakikita ko dyan, mga kapatid. Okay? So, kayo din, mas maganda kung gumawa din kayo ng sarili nyong TA, sarili nyong graph, kung saan kayo papasok. Practice lang, di ba? And then again, kung para at least kahit papano, hindi masakit sa inyo yung pagkatalo. So, dapat yung pinambabanat nyo lang yung kayang-kaya nyo. Kunyari, sa 1,000, yung 100 lang. Di ba? Huwag yung 1,000. Kapag alam mo masasaktan ka sa 1,000, huwag mo na ituloy. Okay? And then, napaka-importante ng cut loss. So, kung ang cut loss mo nandiyan dyan, nasa 117, make sure na mababa lang leverage mo para pag naabot yung 117, hindi masakit. Di ba? So, BTC times 15. Di ba? Times 20. Di ba? Leverage. Di ba? And then ito, kung mapapansin natin, sorry, may sipon ako. Lumipad na si BTC ng 116, 9 hours ago. So, ETH, 4.2. So, sabi ni Jim Cramer, we're back. So, kapag si Jim Cramer nagsasabi ng ganyan, kabaliktaran lagi. Diba? And then Ethereum, ganda ng call ko dito. 4.2, nag-drop. So, kita nyo, naka 40% tayo doon. Kaya lang, baba lang ng ating entry. Okay? So, next, President Trump says tariffs on China are still the plan for November 1st. Pag yan natuloy, nako, so I think babagsak ang value ni BTC. So ang dami nagtatanong sa akin, kailan ba ang bear market? Ako kasi lagi yung tatandaan hindi mo na kasi ako mapapa-spot eh. Hindi mo na ako mapapa-spot. Punta tayo ng 1 month time frame. Okay, sa 1 month time frame, sorry. Yan. Baba mo. EU. Sa 1 month time frame, kung mapapansin natin, ang bear market nag-start dito sa area na to. Yan, tong area na to. For me, itong next candle na to. So, from 69 to 57. No, I think 69 to 57. Doon nag-start kasi mababa pa yung value eh. So, sabihin mo na nga mong from 69 to 57. Parang dyan na nag-start. Or sabihin mo hanggang dito sa dulo. So, ano ba to? 42. From 69 to 42, ilang percent yun? Diba? Ngayon, paano naman dito sa atin? So, ang all-time high natin ay nandito sa area na to, si 124. And then, nag-drop siya ng 100. Sabi mo, 104. So, 124, 104, nasa 20. I think ako, para makuha ko yung bear market, siguro kung sasapulin niya tong si 97, ako sasapulin niya tong 97, no? Pag na-break niya ang 97, I think, no? Or itong area na to na si 95, no? 95 or 97, na-break niya yan sa ilalim ng weekly time frame, no? Or monthly time frame.
So kung mabibreak niyan or weekly lang, weekly time frame, I think siguro baka mag-start na ang bear market, no? So tingnan natin lahat 'yon mga kapatid at ready tayo sa possible na pwedeng mangyari if ever. Ako, lagi kong ang ano ba yung sinasabi ko lagi? Ako nag-iipon lang. Kasi gusto ko mag-DCA. Gusto ko pagka nag-drop na yung market, ayun, nagdi-DCA ako mga kapatid. No? So, check ko lang. Parang nag-trigger ako. Okay. So, yun ang ginagawa natin ha. Kasi kung titingnan natin, ano ba crypto? Sabi nila, grabe yung nangyari sa crypto. Pucha, nagloko yung Binance. Dinump ng Binance yung nakaraan. Itong sa weekly time frame. Tingnan natin weekly. Ay, hindi, sorry. Sa daily. Yan. Ito yung dinump. Yan. Dinump ng Binance yan. Again. No? Alam nyo naman na yan. Di ba? Alam naman na natin na itong crypto for me, laro na yan. No? So, alam natin na talagang minamanipula tayo ng mga big whales, mga mayayaman na sobrang lalaki ng pera. Di ba? Tanggapin na natin sa utak natin yon. Hindi siya financial advice ha. Pero yun talaga eh. Bakit ba bumabagsak yan? Di ba? Nakikita nyo sa Binance, dinadump. Di ba? Kaya kasabi natin, talagang totally kapag nakita nyo, lahat puro si CZ Binance. Tapos si Trump, di ba? Yan dalawang yan eh. Pag nag-tweet yan, talagang una si Trump na lang, mag-tweet siya ng tarif, babagsak, di ba? And then ganoon din, parang may connected nga eh, no? Pagka-tweet ni Trump, merong nag-open ng di ba? May nag-open ng position ng short bago siya mag-tweet, tapos biglang may nag-exit ng 104, di ba? So, for me talagang planado yan. Pero ikaw, dapat, tulad ng sinabi ko sa'yo, dapat kapag nag-entry ka ng short position or long position, dapat may target ka ng TP, may target ka ng take profit, and may target ka din ng cut loss. Kasi katulad nun, wala kang target ng cut loss, ubus ka dun, di ba? So sa nangyaring to, ubus ka dyan. Sure ball yan, lalo na kung high leverage ka pa, ubus ka dyan. Di ba? So, pero kung ikaw may cut loss ka, 20%, no? Kahit bumagsak ng ganyan yan, yung 20% mo lang yung kukunin eh. Kasi nandun doon, naka-trigger ka eh, ng 20%, i-cut mo yan eh. Pag dumating yun doon, automatic, wala na. Di ba? Cut ka na, nakaligtas ka sa sakuna. Di ba? Pero kapag ang ginagawa mo, wala, yun talagang wala kang cut loss, GG. Kung wala kang cut loss, GG yan, mga idol. Talagang karaniwan sa nakita ko na walang cut loss, talagang yung iba, nasusunog talaga. No? Pero lang yung mga mayayaman na kayang mag-bop doon, di ba? So, tayo mahirap lang tayo. Importante sa atin yung risk management. Di ba? Hindi yung tipong okay lang sa'yo na maubos or okay lang na sundin ka ng mga lalo-lalo na family mo. Di ba? Baka mamaya tinuturuan mo na walang mag-cut loss, di yari kayong lahat. Di ba? So, yun lang naman sa akin mga kapatid. At yun ang payo ko lang sa inyo mga idol, no? Sa future, bakit KGX lagi mo sinasabi 20% lang? No? Kasi sa totoo lang, 20% is enough. Di ba? Kunyari, for example, 9, tingnan mo, ito, 9% ko pa lang, 1,100 na. Tingin mo ba, mababa yung 1,100 na yan? Yan na, nag-drop na, Nagda-drop na si BTC, 13 na. Tingnan mo, 11. 11%, 1,3. Syempre, malaki na yan for me. Diba? And then, paano sa mga maliliit na margin? Okay lang. No? Kung maliit ang margin mo, okay lang naman yun. Bakit? Bakit KGX na okay yun? Di yun lang kaya mo di ba? 20%, kunyari sa 100 pesos, o kaya sa 200 na inilapag mo, 20% at 40 pesos, di out mo. And then trade ulit. Di ba? Maka 20 ka, out mo. And then trade ulit. Out mo. Natalo, trade ulit. Hanggang sa makabawi, di ba? Ay, hanggang sa umangat. Umangat ng umangat soon. Yung 20% sa'yo is very good na yan, di ba? Aanhin mo yung 100% profit, 200% profit kung ang hirap kunin. Diba? Ano yung mag-high margin ka? Gagayahin natin yung mga nakikita natin na influencers na kapag sa altcoins, 500%, sa BTC, 500%. Diba? Hindi. Mga idol, no? Sila yon, mayayaman yon. Wala sa kanila yung pera na yon. Ikaw,
minimum wage ka, di ba? So, ubusin ka yan. Baka magulat ka pagkagising mo, wala ka ng sahod. Baka yung sahod mo, pinang-future mo, magulat ka, wala ka ng sahod, di ba? So, yun, bali, ayan, PM nyo lang ako sa mga gustong pumasok sa Telegram natin. Kapag may time na ako na magbasa-basa, yan, uunti-untiin ko na, magpapasok na tayo sa Telegram. Nandiyan dyan yung Telegram group natin, yung kung saan nyo ako i-PM. Nandiyan dyan sa may link natin sa description. So, nandiyan din sa mga wala pang bit yet, nandiyan din yung link natin sa description. Mga idol, ang ilalaglag natin doon minsan, syempre, more on focus sa bear market. Yun yung gusto ko. Syempre, spot trading, no? And then, syempre, yung mga ganito, future. Gusto ko barya-barya lang, no? Ayoko nung talagang grabe, no? Kumbaga, parang nasa group ka, tapos mag-aangas ka, lalaki ng profit. Ayoko nung ganun. Gusto ko, tanggal natin yun. Ayoko nung ganun, mga kapatid. No? So, yun lang AGX at saludo sa inyo lahat. Ingat lang tayo sa mga trading. Ayan, sabi ko sa inyo, nag-expect ako na bababa siya. From 15, no? So, from 15,000, 115,500. Kahit pa paano, nag 13.9 na. So, ang laki na nun, di ba? So, yun lang AGX. Saludo sa inyo lahat.